kapatid, pag-usapan natin ang ating mga plano para sa ating project sa bahay. Kuya, may nagtanong ang isa nating kapatid, bakit daw kailangan pa natin bumili ng gamit na pangkarpintero? May gamit naman daw ang panday. Ano masasabi mo? Kailangan natin ng tools para hindi tayo aasa o gagastos pa ng mga labor sa ibang tao kasi tayo na lang ang gagawa. Kaya yung pera na gagastos sa pang labor, madadagdag yun sa iba pang nating mga material o mga gawa natin. Kaya mas malaki ang ma-produce natin sa ating construction of project. Tama yan. Magkakaroon tayo ng extra output o finished product. Tama yan. At saka itong mga gamit na to, hindi naman to sayang. Yan. Alam mo, hindi to sayang kasi Magawa tayo ng magagamit to ng paulit-ulit. Magagamit to ng paulit-ulit sa totoo lang. Hindi na kailangan mag-labor. Hindi na tayo kailangan mag-labor pa na maggawa ng bahay. Siguro pwede yung ginawa natin yung binubuo pala yung bahay. Pero yung mga maliliit na bagay na, sariling sikap na tayo. Yun lang ang purpose nito para makakilos. Tingnan nyo, yung pagkabit ng hamba, 450 agad. Kabit na tayo naman natin. Anong masasabi mo nung kuya? Yung nagpakabit sila ng hamba, 450 ang binayad. 450. Katumbas buong hapon yan na gawa Tapos, ayan, kabit lang. Wala pang isang oras yan, 450 na agad. Nanghihinayang nga si kuya kahit ako man. Kasi naintindihan ko naman bakit nagpagkabit. Kasi nga, wala tayong gamit. Diba? Sabi din naintindihan namin kayo kasi wala namang gamit. Pero pagdating ng gamit na ito, mga maliliit na bagay, kumilos na. Lalo na yung mga walang kakayahan mag-ambag ng pera pero may kakayahan naman na mag-ambag ng lakas. Kilos na lang, labor. Mag-labor na lang gamit ang lakas o katawan. Pwede na yan. Hindi naman tayo kasi wala naman tayong pera. Kung ano na lang yung kaya. Pag nakumpleto naman natin yung gamit na sa bahay, huwag nyong itatago nyo to ha. Huwag nyo mamaya magsipagwalaan to unti-unti. Paulit-ulit itong gagamitin hanggat nabubuhay tayo. Dapat nandyan yan ha. Ingatan nyo. Napakahalaga niyan kasi minsan lang tayong bibili. Itong halaga ng bibili natin ng materyales sa pangpanday o pang karpintero, alam mo papalo na itong mahalagang more or less mga 1.5 to 2K. Sa palagay nyo ba ilang araw na pasahod yan sa panday? 3 or 4 yan? Tapos wala na. Pero itong gamit na to, paulit-ulit itong gagamitin. Magbibilang to ng maraming araw. Sipag na lang ang kulang nito. Magagamit to lahat. Huwag niyong panghinayangan. So anong plano natin kaya sa pag-uwi mo? Mag-hire ka ba ng panday o hindi? Hindi na. Dahil ako ay sasama ako sa pagkilos. At mayroon tayong kapatid na wala namang trabaho. Malaking tulong sa kanya yung pwedeng sa pag-uukay, pag-a-assist lang. Tapos si Tintin naman, siya yung dahil may natapos naman may knowledge siya sa masonry at maalam din naman siya sa carpentry at mga sukat-sukat din at nakapagtapos naman yan. Siya yung magsukat-sukat, siya yung bahalang mag-estimate at tutulong na lang din ako sa paggawa. Yan, naunawaan nyo na ang dahilan kung bakit bibili tayo ng materyales. Kasi magsasariling sikap tayo. Ngayon, uuwi si kuya, yan ang plano ha. Uuwi si kuya, gagawin ninyo lang, kayo lang na walang panday. Tutulong si Tintin. Kung may pagkakataon na tumulong si Junel, total andyan naman daw, nandyan na, tumulong siya. Pero si Junel, pwedeng hindi natin obliga kasi may pamilyado yan. Dapat intindihin natin yung pamilyado. Kailangan, bawat araw kasi niyan, masulit. May papakain siya sa pamilya niya, sa anak niya. So, hindi siya obligado. Kung may bakante lang siya, kasi 1 week yung vacation ni kuya. Kung may bakante siya sa mga araw niya, tumulong siya. Ganun lang. Pero itong si
inuobliga natin to tumulong. At saka si Tintin, dapat mag-file siya ng leave 1 week. 1 week lang naman yan. Huwag yung sabihin na sayang kasi... Kailangan kasi walang ambag yan. Kasi, oo, tama yun. Walang ambag financially, pero sa ibang bagay, makakabawi siya. Makakambag naman siya sa labor. So, yun na lang ang At saka yung talent niya, pinag-aralan niya, magagamit niya lahat yan. Oo. Magagamit niya lahat yan. Kaya nag-decide kaming dalawa ni Kuya na bumili ng materyales, gamit. Ito online. Ipapadala namin to, o-order ako, ipapadala ko dyan, bayaran nyo kasi may pundo tayo dyan. Ito lahat. Ngayon, ang wala lang kasi dito, ang hindi natin ma-order sa Shopee, yung bundo o yung bareta pang hukay. Kasi medyo mahal na yan, kung order pati, mabigat yan, per kilo din kasi yan. Yan yung hihiramin na lang natin dyan sa kapitbahay. At saka yung pang-bend ng kabilya, yung tubo, bakal na tubo, mga 2 feet yung haba, siguro bibili na lang dyan ng retaso lang, 2 feet, para magagamit na pang-bali ng bakal, pang-bend. Or hihiram na lang dyan, hihiram lang tayo, tulad ni kay Uncle Sixto. Malamang meron yan, or sa mga kapitbahay, kila dyan sa Quadra. Siguro naman may mga kapitbahay kayo na tutulong kasi matitino naman tayo, di ba? Totoo ba? O pag matino, maraming tutulong. Ito ng asawa ko, ang daming tumutulong sa libis, lalo sa mga handaan. Nako, hindi na kami gumagastos. Sila na naghahanda. Okay, ganito. O yun ang plano walang pwedeng kumontra. Kasi sa totoo lang ito, pinagplanuhan na matagal na to. Talagang solid na kami dito na bibili ng materyales. Kaya sana maintindihan mo, Jessel. Kasi kung problemado ka, kung ang katwiran mo yung panday, may gamit naman, oo may gamit, kaso lang hindi tayo magpapanday. Sayang ibabayad natin na araw kung kaya naman natin gawin. Kung ang katwiran kaya hindi magagawa madali lang dahil walang materyales, meron na, dahil hindi tayo makagawa kasi walang gamit, meron na tayo. So hindi na pwede katwiran yan expired na nakatwiran yan. Hindi mo na pwede gamitin yan dahil may gamit na tayo. Tulad ng pagkabit ng hamba. Nako, hindi nyo ba alam, laki ng panghinayang ni Kuya, kahit ako man. Pero naintindihan namin kasi walang gamit, walang panglibel, walang pala, walang martilyo, o mga ganyan, walang lagari. Kailangan yan sa pagkabit. Yan ang katwiran. Kaya naglibor na lang. Ito, pagdating na ito, ingatan to, magagamit to. Paulit-ulit itong magagamit hanggat nabubuhay tayo. Intindihan nyo? Kaya, worth it talaga to. Maraming magawa dyan. Maraming magagawa. Ang isipin nyo, material na lang, tapos tayo na gagawa ng mga mesa, upuan, sa ibang tipid. Yan naisip nyo ba yan? Ito, hindi lang to sa bahay magagamit. Kung gagawa kayo ng upuan, sabi nga ni Kuya, upuan, mga lamesa, mag-repair kayo dyan. Meron na, gagakupuan, gagamit ka ng lagari, martilyo, gagawa ka ng lamesa, kung ano-ano man dyan, mga repair sa bahay, Cabinet. mga cabinet, gagawa ka na, kaya naman gagawa ka na ng higaan dyan, double deck, para makompress yung kwartong maliit natin, makompress yan, sa isang kwarto, makadalawa man lang makahiga, dahil na-compress na, may double deck na, di ba, laking bagay niyan. Kaya huwag niyong questionin tong desisyon namin ng kuya nyo. Pagkain dalawa yan. Ito online namin itong bibilhin, ipapadala dyan, ibawas nyo sa pondo. Ito yung mga plano na bibilhin naman ni Kuya pagkadating niya dyan. Ito, sa hardware na dyan. Ayan. Kailan ka nga ba uuwi, Kuya? Ngayong Abril. Naka-schedule lang aking flight. Naka-schedule niya siya ngayong buwan ng April. So, next week, magpapadala na kami ng package Shopee. Bayaran nyo dyan, iawas. Ngayon, yung ambagan natin na tig 5K, hindi magagalaw yun. Magagalaw na yung actual pambili ng mga bigati ng mga materyales. Ito, ng graba, buhangin, hollow block, semento, colored cement, kabilya, alambre, pako, screen, nylon, hose level, wood,
plywood, etc. Mga ganyan. O, naintindihan niyo yung plano, ha? Tapos ingatan yung mga resibo. O, kasi si kuya darating dyan. Tandaan nyo, ha? Magsariling sikap. Yan. Yan yung iuwi ni kuya para siguradong magamit. Dahil sa sunod na ambagan natin, hindi na natin gagalawin yan. Alam nyo saan na tayo magpo-focus? Magpo-focus na tayo sa ating commercial na pwesto. Papaligiran naman natin yan ng hollow block. Uwi na naman yan si kuya. Yan ang kasunod nating project. Oh, naintindihan niyo na? Okay, yun lang. Bye-bye. Ikaw kuya, ano masabi mo, last words? Kailangan pagandaan natin at hindi pwedeng mag-arte-arte. Kasi yun na yung panahon ko na sama-sama tayo, mag-teamwork tayo sa ating project. Kahit hindi lahat nakapag-ambag sa salapi, yung lakas natin, magagamit natin at mga knowledge natin, mga diskarte. Kasi teamwork ito eh. Hindi na kailangan na magbayad ka ng isang taong karpentero. Eh kaya naman natin, mag-teamwork lang tayo. Tulad yan, tatlo tayo na lalaki. Napakagaan lang ng trabaho. Isipin mo naman kung tulong-tulong, may iba-ibang mga ginagampanan, eh kung mabilis ang ang paggawa, tulad ng kung tulong-tulong sa pagbuhat, sa pagmasa ng semento, madali na lang yun. Tulong-tulong sa pagputol ng paglagari, pagkabit ng mga kabilya. Kaya hindi talaga matutumbasan natin higit pa sa isang karpentero. So yun lang ang masasabi ko. Sige, yun lang. Bye-bye.